Mismong ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ang nagpahayag ng pangamba sa inilabas na Executive Order 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng senadora ang Section 7 na nag-ootorisa sa National Maritime Center na tumanggap ng mga donasyon, kontribusyon o regalo mula sa domestic at foreign sources na naaayon sa batas at regulasyon para sa pagtupad sa kanilang mandato. Para kay Senator Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magamit ito sa panghihimasok ng mga dayuhan sa issue ng West Philippine Sea. Dagdag ng senadora, solusyon para sa kapayapaan ng kailangan mula sa mga bansang nagsasabing tunay silang kaalyado ng Pilipinas para mapigilan ng panibagong sigalot. Giit pa ni Senator Marcos, dapat manaig ang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon sa pagtugon sa issue. At nagsisimulaan niya ito sa maayos na pakikipag-usap sa China at iba pang claimant countries sa West Philippine Sea. Payo ng presidential sister, huwag magpadalos-dalos at basag ulo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naghain naman ng resolusyon na nagpapahayag ng mariing pagkondena ng Senado sa patuloy na agresyon, pangaharas at delikadong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Nakasaad sa resolusyon na bagaman suportado ng Senado ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tumugon kontra sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, hinihimok pa rin ito ang ilang ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal at diplomatikong pamamaraan para mahinto na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Si Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontiveros hindi naman na nagulat sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa senadora, kilala naman ng dating Pangulo na inuuna umano ang relasyon sa China kaysa sa national interest ng Pilipinas na naging malinaw niya sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Hindi rin naman umano binigyan ng nararapat na pagkilala ni Duterte ang 2016 arbitral ruling, kaya hindi na umano katakataka kung anong kasunduan ang pinasok nito. Wala naman anya sa posisyon si Senator Jinggoy Estrada para questionin ang sinasabing kasunduan ni Duterte at China. Pero tiwala itong dumaan sa masusing proseso ang desisyon kaugnay sa issue. Muli rin itong pinabulaanan na ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada ang nangako sa China na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.